Sundalo, sinalba ng katutubo. Sarge, buti ka pa. Makakapiling mo na naman yung asawa mo. Ikaw din, makakapiling mo rin, Johnny. Pero hindi pa sa ngayon. Sarge, pag uwi mo yung pasalubong namin. Oo naman, hinding-hindi ko yan makakalimutan. Siya nga pala, Sarge, pakibigay na lang to sa asawa ko. Ano? Pupuntahin mo pa ako sa asawa mo? Sa kabilang bayan pa yun eh. Sige na, Sarge, pakisabi sa kanya na okay lang tayo rito. Tsaka, walang gulo rito. Kahit na meron, bahala ka ng dumiskarte, Sarge. Ayoko lang na mag-alala sila sa akin. Sige, Johnny, pagbibigyan kita. Pag-uwi noon ni Norman sa kanilang bahay, bitbit na nito ang napakadami niyang gamit. Sa kalapit ng kanilang bahay ay merong malawak na bakuran kung saan merong mga kalalakihan ang nag-iinom. Glenda? Agad na nagbukas ng pinto ang anak ni Norman at madalian siyang niyakap. Tay! Nay, andito na ho si Tay! Oh, Norman? Glenda! Mahigpit ang pagyayakapan nila dahil halos mahigit 1 taon na hindi nakauwi si Norman nang dahil na rin sa kanyang trabaho. Kamusta kayo rito? Okay lang. Napansin ko, may mga tao dun sa kabila, sa bakanting lote. Sino yung mga yun? Hindi ko alam. Tay, kilala si nanay nun. Ha? Psst, anak. Totoo naman eh. Bastos pa nga yung isa Tay. Teka, bakit? Anong ginawa sa inyo? Anak, pumasok ka sa kwarto. Ayaw mo kasing sabihin kay tatay eh. Kung ayaw mong sabihin, Nay, ako magsasabi. Glenda, yung totoo, anong nangyari dito? Binastos ba kayo ng mga yon? Norman, huwag kang magalit. At bakit hindi? Baka hindi nila alam kung sinong nakatira dito. Hindi porkit bago lang tayo rito, gaganyanin nila tayo. 2 taon pa lang naman tayo rito. Kahit na, hindi naman ibig sabihin nun pwede nila tayong maliitin porke ba sundalo lang ako? Di ba nga dapat matakot sila sa akin eh. Pero hindi tama. Hindi tamang ipanakot ko sa kanila ang pagiging sundalo ko. Ang ayoko lang, bakit kailangan nila kayong ganunin? Sandali, at puntahan ko nga. Wag na, Norman. Diyan ka lang, Glenda. Huwag kang susunod dito. Nilapitan ng sundalong si Norman ang mga lalaking nag-iinom. Hindi bababa sa 10 ang bilang ng mga ito. At halata mong purong mga lasing na dahil mga nagsasayawan pa nang dahil sa kalasingan. Mga pare, mawalang galang na no? Ay, ikaw yung asawa ni Glenda? Oo, ako nga. Nice to meet you, pare. Huwag mo kong kamayan. Bakit? Lalapit-lapit ka rito, tapos ayaw mong magpakilala kami sa'yo? Pare, baka hindi mo alam, bago ka pa, meron kaming nakaraan. Nino? Di sino pa? Di yung maganda mong asawa. Ano? Norman, halika na, umuwi na tayo. Sabi ko sa'yo, Glenda, huwag ka nang sumunod dito. Glenda, ang dati kong kasintahan. Ito pala yung pinalit mo sa akin. Isang sundalong kanin. Anong sabi mo? Inaasar mo ba profesyon ko, ha? Di ka na mabiro, Norman. Kamusta nga pala ang buhay sa Mindanao? Ayos lang. Sino sa inyo bumastos sa asawa ko, ha? Yan, Tay. Yang kaharap mong maitim.
Ikaw? Di no? Ba't ko naman babastusin yung asawa mo, Norman? Sino dyan, anak? Siya nga po, itay, yang maitim na lalaki. Sabi niya, dati raw kasintahan ni nanay yan. Ang bastos-bastos, itay. Ganun ah? Nakatikim ng kaliwat kanang suntok ang lalaking yun mula kay Norman, dahilan kung bakit bumulagta ito sa lupa. O ano? Lalabang kayo, ha? Sige, subukan nyo. Baka hindi nyo alam. Pasensya na ho kayo. Pasensya. Umalis na kayo rito. At sino bang nagbigay sa inyo ng pahintulot na dito kayo mag-inom? Aray ko. Nagbigay ba ka mo ng pahintulot? Di sino pa? Di yung may-ari nito. Ang may-ari nito ay kamag-anak ko. Babalikan kita, Norman. Hindi lang ito ang araw. Hoy, ano nang ang pangalan mo? Arturo! O Arturo. Yang mga bantang ganyan, hindi na yan bago. Umaga, tanghali, hapon. Kumakain ako ng death threat. Kaya umalis na kayo bago ko pa kayo tuluyan. Naglayasan ang mga lalaking lasing. At pagpasok ni Norman sa kanilang bahay, nagwawala pa ito roon. Paano ka ba natunto ng turo na yon, ha? Siya ba yung kinukwento mo sa akin? Oo. Glenda, baba naman ang taste mo. Pati ba naman yung pangit na yun pinatulan mo? Norman, ano ba? Pag-aawayan pa ba natin to? Kauuwi mo lang ah. Dapat sana hindi ka na umuwi. Kung ganyan lang din ang mangyayari. Kung hindi ako umuwi, o di tinuluyan kayo ng mga yun. Yung style na yun, lasing na lasing ng mga yun. Pagkatapos nun, anong gagawin? Papasukin kayo rito. Dapat di ka pumapatol sa ganun. Ayan ka na naman, para kang bata. Mga bata pa tayo nung panahon na yun. Tsaka, hindi ganun ang itsura nun. Napabayaan lang. Pinagtatanggol mo pa talaga. Totoo naman eh. Hindi ganun ang itsura nun noon. Ang pangit naman nun, Nay. Dati mong kasintahan yon. O kita mo, pati yung anak natin, napapangitan dun. Diyos ko naman, Glenda, Teka, ba't nga ba ngayon ka lang umuwi? Ang hirap kumuha ng bakasyon eh. Ang sungit ng bago naming opisyal. Teka, wag mong iniiba usapan, Glenda. Pumasok ko na nga sa loob. Magpalit ka na. Nakakombat ka pa. Bumiyahe ka ng ganyan? Paano kung natsambahan ka ng mga komunista? Subukan lang nila. Bakit? Sila lang ba may baril? Ayan ka na naman sa kayabangan mo, Norman. Hindi. Hindi pagyayabang yung Glenda. Sundalo ako eh. Malamang, magsusuot ako ng uniforme pag bumibiyahe. Ayaw mo nun? Pag nasa biyahe ako, pakiramdam ng mga tao doon, safe sila. Di ba? Hoy, kapag bumalik pa rito yung mga lalaki na yon, ha? Nang wala ako, huwag kang magbubukas ng pinto. Hindi ko gusto yung pagmumukha ng turo na yon. Napakapangit ng tabas ng muka. Oo na, sige na, ano bang gusto mong kainin? Ikaw, sino pa ba? Ano? Ikaw nga! Ang labo mo. Gulo mo namang, Glenda, para ka namang bago ng bago. Una, nag-aaway pa sila. Pero syempre, nang naglalambingan na, nawala na ang galit sa isa't isa at nagsalubong na ang init nilang dalawa. Sandali lang po. Meron lang akong isisingit. Huwag kayong mag-i-skip. Napanood nyo ba yung viral video, yung lalaki sa Ilocos Norte? Yung hinuli ng PIDEA na wala naman daw kasalanan. Tapos ngayon, yung anak niya ay nasa ospital. Kung makikita niyo sa video, nasa ospital po yung bata. Ngayon, maraming pong mga tao na gustong mag-donate doon sa may bata ngayon. Tapos yung tatay niya, hinuli pa ng PIDEA sa kasalanang hindi naman niya alam. Ngayon po, ganito ang plano ko. Nag-usap na kaming dalawa ni Kanole na yung pagbebentahan po ng mutya namin magmula sa araw na ito hanggang February 15
ay ibibigay po namin doon sa pamilya na yun. Ako po mismo ang personal na pupunta ng Ilocos Norte para makapag-abot po sa kanila ng kaunting tulong kasi po yung tatay na kulong wala namang kasalanan tapos yung anak nasa ospital. Search nyo po sa Facebook yung Jason Dumlao, siya yung hinuli ng PIDEA. Nakakaawa po, nakakadurog ng puso. Kaya ho, yun ang plano namin ni Kanole na yung pagbebentahan po ng mutya namin magmula ngayon hanggang sa February 15. Ibibigay po namin lahat yon sa pamilya ng hinuli ng PIDEA. Ako po mismo ang pupunta roon para mag-abot ng tulong at ipapakita ko po dito sa aking YouTube channel ang patunay na ako po ay nagpunta roon. Paano? Tuloy na natin ang kwento. Pagkatapos nilang maglambingan, syempre, nariyan pa ang kwentuhan. Maya-maya ang bata ay kumakatok. Tay! Nay! Nagugutom na ako. Kumain ka na dyan. Gusto ko sabay-sabay tayo. Kauuwi mo lang tayo tapos ayaw mo kaming kaharap. May ginagawa pa kami ng nanay mo, ano ka ba? Ayoko. Gusto ko sabay-sabay tayo. Buksan nyo kasi to. Tabi tayo dyan. Gusto kong umakap sa'yo, tay. Buksan mo na nga, Glenda. Pagbukas ng pinto ay madaling inakap ng bata ang kanyang tatay at ang bata ay madali ang nakatulog. Tignan mo, miss na miss ka ng anak mo. Kaya nga Glenda, yung mga billing ko sa iyo kahit saan mo makita yung turo na yon, wag na wag mong haharapin. Kapag ganyang binabastos ka na, tumakbo ka na ron sa bahay ng kapitan dito. Kahit na bago lang tayo rito, siguro naman pakikinggan tayo ng kapitan, di ba? Sige. Ilang araw lang ang bakasyon ni Norman at nagbabalak na siyang bumalik sa kampo. Aalis na naman ang tatay. Iiwan na naman tayo. Tayo na naman, nanay, ang maiiwan dito. Natatakot ako dun sa may turo na yun. Huwag ka matakot dun, anak. Anak. Glenda. Hindi na ako magtatagal. Kailangan mga hapon nakabalik na ako sa kampo. Mag-iingat ka, Norman. Lagi kang susulat, ha? Oo naman, yung mga billing ko, Oo. Kinahaponan, nakabalik na si Norman sa kanyang destino. Masaya siyang sinalubong ng mga kasamahan niya sa kampo. Sarge! Ano? Kamusta naman ang duty natin kay Mrs.? Ayos na ayos. Siyempre sa una nag-aaway pa. Pero pagkatapos nun, parang bago. Pumapalag-palag pa. Sarge, yung sulat ko para kay Mrs. nakarating ba? Oo naman. Lahat kayo merong sulat dito. Attention! Pamigay mo yan. Sa sulat na dinala noon ni Norman, merong mga natutuwa at meron ding mga nalulungkot. Katulad ng nangyari sa isang pelikula, meron silang kasamahan na muntik ng magbaril. Mabuti na lang dahil napigilan ito ng iba nilang kasamahan. Ang nakalagay ba naman sa sulat, nagpakasal na raw ang kanyang kasintahan sa dati nitong ex-boyfriend. Pag kasi didestino kayo sa malayo, kailangan siguraduhin nyo na yung mga kasintahan nyo, yung mga asawa nyo, yung tapat sa inyo. Dapat laking simbahan. Katulad ng asawa ko. Laking simbahan nyo, kaya nakakasigurado ko na hindi niya ako pagpapalit. Tsaka, bakit niya ako pagpapalit? Di, wala na siyang nakitang kasing gwapo ni Norman. Habang sila'y nagtatagay, ang kanilang opisyal ay dumating. Atensyon! Lahat sila ay sumaludo at nilapitan si Norman ng opisyal. Kamusta bakasyon? Ayos naman, sir. Magaling. Balita ko,
Pumapalag-palag pa. Oo naman sir, siyempre bagong uwi eh. Nag-away muna, pagkatapos nun naglambingan na. Aba, parang bagong kasal. Pumapalag-palag pa sir. Good! Mabuti naman at asawa mo ay natupag mo at hindi yung ibang babae. Sir, wala ho ako noon. Yung itsura ko ba naman nito eh. Mukha ba naman akong chick boy? Sige na, magpahinga ka na. At maaga pa tayo bukas. Yes sir. 3 araw pa lang ang nakalipas nang umalis si Norman sa kanyang asawa at anak. Yung dating kasintahan ni Glenda ay bumalik na naman doon. Yung mukha nito ay merong mga nakabalot na kulay puti. Nay, nariyan na naman yung turo na yon. Anak, sarado may pinto, dalian mo. Glenda, mahal ko, magbalikan na tayo. Aalisin kita sa mabahong lugar na to. Aba, ayaw pang magbukas ng pinto. Buksan mo na to, Glenda, mahal ko. Iwanan mo na si Norman. Wala kang mapapala doon. Aba, ayaw talagang magbukas ng pinto? Sige. Madali akong kausap, Glenda. Sisirain ko yung pintuan nyo. Ano? Lalabas ka o hindi? Turo, ano ba? Glenda naman. Alam mo naman noong araw na mahal kita. Dumating lang sa buhay mo yung Norman na yun eh. Pinagpalit mo na ako doon. Niwala man lang tayong official breakup. Ayoko na sa'yo. Bakit? May nagawa ba akong kasalanan sa'yo, ha? Ayoko na nga. Hindi pa ba maliwanag yun? Glenda, kilala mo ako. Ako yung taong hindi basta sumusuko. Ilang taon na yung anak mo? 11? O di, 11 taon mo na akong iniwan. Nang hindi ko alam ang dahilan. Yung pala. Dahil pala sa sundalo na yon. Pangit mo! Umalis ka rito sa bahay namin. Ay, huwag kang makikialam sa usapan ng matanda. Tatanggalin ko yung dila mo. Subukan mo, isusumbong kita sa tatay kong sundalo. Wala rito tatay mo. Ipinatapon ko na sa malayong lugar para hindi na siya makabalik. Imposible, hindi ka naman sundalo eh. Hindi nga, pero meron kaming contact doon. Turo, tama na nga. Masyado ka nang mahangin. Glenda naman. Kung magsalita ka, para namang hindi mo ko hinalikan noong araw ah. Noon yon, hindi na ngayon. Pwede naman nating ibalik. Yung katulad ng dati, kung gaano ako ka-sweet sa'yo, Glenda. Di ba? Noon nga humihiga pa ako sa hita mo tapos kinikis mo ko eh. Yak, kadiri ka, Turo. Umalis na kayo rito. Katulad ng sinabi ko, ako yung taong hindi basta sumusuko. Magpahanggang ngayon nga wala pa rin akong asawa, binata pa rin ako dahil sa kaantay sa'yo na balikan mo ko. Bakit? Sinabi ko bang antayin mo ko? Hindi. Hindi naman pala paano ko ba namang malalaman na hindi mo na ako mahal? Iniwan mo ko biglaan. Glenda naman, mahal ko. Alam mo ba? Kahit na niloko mo ko, yung mga napundar ko, pangarap ko pa rin yun para sa'yo. Excuse me, hindi kita niloko. Sadyang ayoko na lang sa'yo. Di sana, sinabi mo sa akin ng maaga. Umalis ka na nga rito. Sige, susumbong ko kayo kay Kapitan. At sinong kapitan yun? Wala yun. Takot sa akin yun Umalis na kayo rito. Parang awa nyo na. Nang dahil sa makulit noon si Turo, nagtangka itong pumasok sa bahay. Ang bata naman ay nagpupumilit na humarang. Dahilan kung bakit binitbit ito ni Turo at hinagis sa labas. Sa liit ba naman ng katawan ng bata, tapos sagaan, wala itong kalaban-laban kay Turo. Eto na ako, mahal. Ibalik na natin ang naunsyaming init nating dalawa. Umalis ka rito, Turo. Bakit? Nakalimutan mo na ba kung gaano ako kagaling
Huwag ko na nga ituloy. Sige na kasi, iwan mo na yung asawa mo. Hindi pwede, kasal na kami. Kahit na be. Kasal. Sa papel lang yun. Ano ba kasi ayaw mo sa akin? Wala naman nagbago sa akin Gwapo pa rin ako. Maitim lang. Tapos medyo kulot. Yun na nga Tapos mabaho. Mabaho daw. Teka, iniinsulto mo ba ako? Samantalang noong araw, gustong gusto mo akong halikan. Umalis ka na. Hindi pa ba sapat yung sinabi ko sa'yo hindi na kita mahal? Yan lang ba talaga dahilan? Oo. Sabihin mo sa akin, yung totoo. Bigyan mo ko ng malalim na dahilan, Glenda, para lumayas ako rito. Kung yun lang sasabihin mo sa akin, hindi ako naniniwala. Kasi nababasa ko sa mga mata mo, sinasabi ng mga mata mo na mahal mo pa ako. Hindi, kabaligtaran yun, Turo. Hindi marunong magsinungaling ang aking mga mata at yung mga mata mo. Kung mata mo lang ang masusunod, malamang kanina pa tayo nagyapusan dito, Glenda. Ano? Sabi mo, pag nabigyan mo ko ng isang mabigat-bigat na dahilan kung bakit mo ako iniwan, ayun, titigil na ako. Pwede bang bigyan mo ko ng ilang araw bago ko masabi? Hindi! Ngayon na, Glenda. Ngayon na. Hindi pwedeng bukas. Hindi pwedeng mamaya. Hindi pwedeng ilang araw pa. Ngayon na. Habang gustong manyakin noon ni Turo ang dati niyang kasintahan na si Glenda, merong isang pipe na medyo kuba ang nakakita sa kanila. Madali itong tumakbo sa bahay ni Kapitan at isinumbong ang nangyayari. Anong ibig sabihin nito? Kapitan, wag kang makikialam dito. Usapan ng magkarelasyon to Bakit? Sino ka ba? Turo. Tagasang ka? Taga kabilang bayan, kaya di mo ko kilala. Pero ikaw kilala kita. Huwag kang makikialam, Kapitan. Usapan namin to. Kap, palisin niyo po sila rito. Bakit? Natakot ba kayo? Anong ginawa sa inyo? Kap, dati ko siyang kasintahan. Gusto niyang bumalik ako sa kanya Ganon. Sa pagkakaalam ko, sundalo ang nakatira dito. Ikaw, Turo, hindi ka ba natatakot? Kapag nalaman ng asawa niyan yung ginagawa mo, babariling ka sa ulo nun. Kapitan, ano namang pakialam ko? Basta ako mahal ko yung asawa niya. Ganon. Kaharap-harap ako gumaganyan ka? Binitbit ni Kapitan at ng mga barangay tanod si Turo at ang kanyang mga kasama. Dinala sa barangay para mahimasmasan. Mga lasing pala sila nung oras na yon. Pasensya na kayo. Okay lang po, Kapitan. Kap, sabi nga pala ng asawa ko, lagi kaming tatakbo sa inyo kapag dumarating yung dati kong kasintahan. Walang problema. Bilang isang kapitan, tungkulin kong pangalagaan ang aking mga kabarangay. Salamat po, Kapitan. Sige na, at mag-iingat kayo rito. Kap, salamat po. Wala yon, sige. Mabuti na lang talaga dahil yung pipe na kuba ay nakita sila. Dahil kung hindi ganon ang nangyari, tiyak na matutuluyan naghahasain si Glenda. Ang kalagayan naman noon ni Norman, palagi silang nasasabak sa operasyon laban sa mga komunista. Sarge, ano, okay ka lang? Ako pa tinanong mo dyan. Ikaw ang okay lang ba? Ako? Huwag mo ko intindihin. Mas matanda ako sa iyo sa serbisyo. Mas marami akong karanasan sa iyo. Kaya alam ko na gagawin ko kung paano ba ako makakasurvive sa laban ikaw, kamusta ka? Eto, Sarge, kahit paano. Swerte pa rin. Hindi tinamaan. May sapusa ka yata dyan. Ay wala ho, Sarge. Wala. Teka. Ano ba nakalagay sa sulat sa asawa mo? Sarge naman
Siyempre para sa aming dalawa lang yun, confidential. Ganun ba? Bakit yung bumalik na sulat? Bakit parang nalungkot ka? Muntik ka na rin magbaril sa ulo Katulad nung isa nating kasama. Hindi Sarge Ba't naman ako magbabaril? Kung iiwan niya ako, di papalitan ko siya. Sarge naman, sa itsura ko ba naman to, dapat ba ako naghahabol sa mga babae na yan? Yun! Ganun sana! Iba ka pala. Siyempre Sarge, iba ako. Mataas ang ego nito. Isang araw, papasok na ang bata sa eskwelahan, kaya't hinatid siya ni Glenda. Oh anak, yung mga billing ko sa iyo Kailangan, mabait ka rito. Huwag kang mga away ng mga kaklase mo Opo inay. Susunduin mo ba ako mamayang tanghali? Oo sige, susunduin kita. Pag-uwi noon ni Glenda, naroroon na naman ang mayabang na si Turo. Glenda, mahal ko! Ikaw na naman? At bakit hindi, Di ba sinabi ko sa'yo na ako yung taong hindi marunong mainip at naghahanap ng paraan kung paano magkakabalikan ang dati kong minamahal. Glenda, ito na ang pinaka huling hakbang na gagawin ko. Ano na naman yan, Turo? Na naman? Na naman Yung bahay mo na yan? Mabaho yan. Bulok yan. Yung bahay ko ron na pinatayo ko para sa atin. Ayun, malaki, pinturado, may kisame, may chandelier. Doon na lang tayo, Glenda. Maraming pagkain doon. Tsaka alam mo ba, sinabi ko kay Papa na iuuwi na kita. Alam mo, tuwang-tuwa yung papa ko. Sabi niya sa akin, yun ba yung dati mong kasintahan, yung magandang maputing sexy? Sabi ko kay Papa, oo Papa, siya yun. Pakakasalan ko siya uli kahit nakasal na sila ng asawa niyang sundalong kanin. O ano pa? Siyempre hindi pa tapos. Nung malaman ng Papa ko yun, aba, ginayak niya agad yung mga papers para yung mana ko ibibigay na sa akin kahit nabuhay pa si Papa. O tapos ngayon, pinirmahan din ni Papa. Tapos isinama niya ako sa bangko, Glenda. Oo, sinama niya ako doon. Binigyan niya ako ng napakaraming pera. Sabi niya sa akin, magpakasal kayo ng Glenda na yon, agawin mo doon sa pangit na sundalo na yon, tapos lumayo kayo rito. Mag out of town kayo. Ayaw mo ba ng ganon? Lahat ng kaginhawahan sa buhay, Glenda, pwede kong ibigay sa iyo na hindi kayang ibigay ng asawa mo. O ano pa? Siyempre hindi pa tapos, siyempre. At isa pa, Glenda, tumanda na ako ng kaantay sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko. Wala nang iba. Parang awa mo na, Glenda. Bumalik ka na sa akin. Wala ka namang mapapala dun Mabubuhay ka ba nun? Swerte nga kung makauwi pa yun Makakauwi pa yun. Magaling na sundalo asawa ko, scout ranger yun, no? Kahit na wala nang mas gagaling pa rito. Ano yan? Hoy, Turo. Hindi mo ako maakit dyan sa pera mong yan. Bakit naman? Alam mo, sa ibabaw ng mundo, pinaka-importante yung pera. Kapag wala ka nito, paano ka makakakain? Sige nga, huwag mo sabihing aasa ka lang sa tanim mong kamote. Hindi pwedeng puro ganon, di sumakit ang tiyan mo. Pag wala kang pera, hindi ka makakabili ng ganito kagagandang damit sa suit ko. Di ka ba natutuwa sa akin? Formal na formal ako ngayon. Naka-Amerikana pa. Para ako si Ben Affleck na ito Ano? Sinong Ben Affleck? Dami mo namang tanong. Glenda, kesa naman nandiyan ka, nagtitiis ka dito sa liblib na lugar na to? Doon na lang tayo sa palasyo ko. Lahat ng gusto mo, Glenda, ibibigay ko sa'yo. Balikan mo lang ako, mahal ko. Balikan mo lang ako. O tapos, ano pa? Sige, sabihin mo lahat ng pwede mong ipagyabang. Di yun nga kung anong gusto mo. Kung gusto mong bukod tayo ng kwarto, okay lang. Siyempre, ginagalang naman kita. Diba? Katulad nung dati, hanggang kiss lang tayo tsaka akap. Ginagalang? Samantalang nung isang araw,
Kulang na lang eh. Idapa mo ko? Patawarin mo na ako, Glenda, sa mga nagawa ko na yon. Di ko naman sinasadya yun. Talagang nadala lang ako ng init at galit. Pero kung sasama ka sa akin, Glenda, kahit bukod tayo ng kwarto sa palasyo ko, dalawa lang tayo ron, hindi kita tatabihan matulog, hindi kita akapin, hindi kita halikan. Igagalang ko ang desisyon mo kung hanggang kailan mo gustong may mangyari sa atin, ganun. Di iwan mo na yung pangit na lalaki na yun. Hindi ako na-impress. Nakikita mo to? Ano yan? Bulok naman yung singsing mo na yun eh. Tagsi 50 lang yan sa Quiapo. Kahit na. Ang singsing ko na to, walang katumbas na halaga. Dahil buhos ang pagmamahal dito ng asawa ko. Glenda, kaya kong higitan yung pagmamahal ng asawa mo. Ibibili kita ng tagi-1 milyon na wedding ring. Pakakasalan kita kahit saang gubat pa. Gusto mo sa simenteryo pa para katunayan na hanggang ngayon patay na patay pa rin ako sa iyo, Glenda. Umalis ka na, Turo. Hindi mo ako makukuha kahit gaano ka pa kayaman. Oo, alam ko mayaman ka noon. Sa totoo lang, naghahangad ako ng ganyan noon eh. Kaya nga kita ginusto. Alam ko naman yung Glenda. Alam ko naman yung, pero syempre dahil sa mahal din kita noon pa, kahit na alam kong mahirap ka lang, mayaman ako, pinatulang kita. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon maging practical ka, Glenda. Wag mong sabihin sa akin na hindi kayo kinukulang. Syempre, kinukulang din kami. Paano pag yung anak mo may pinabibili? Wala pang sweldo yung asawa mo, ano? Di nagtitiis na lang. Yon ang sinasabi ko. Ba't kailangan mo magtiis? Nandito naman ako, Glenda. Balikan mo na ako. Sige na, minamalot na ako, Glenda. Luluhod pa ako sa harapan mo. Minalat at lumuhod pa si Turo sa harapan ni Glenda. Pero kahit na ano ang ipagmalaki noon ni Turo na meron namang katotohanan, wala na talagang balak pa si Glenda na balikan ang dati niyang kasintahan. Tumayo ka dyan. Umalis ka na. Ayaw mo talaga sa akin? Ayoko na nga. Yung totoo! Ilang beses ko ba sasabihin, ha, Turo? Sinaktan mo damdamin ko. Sinaktan mo damdamin ko. Alam mo bang, pag nagagalit ako Nahimati pa noon si Turo sa harapan ni Glenda, dahilan kung bakit madalian siyang isinakay sa sasakyan ng kanyang mga kasama para dalhin sa ospital. Hala, hinimatay si Turo. Baka mapano yun? Kasalanan ko pa. Medyo nakonsensya noon si Glenda, pero ganun pa man, nasa tama pa rin siya dahil nga pamilyado siyang tao. Pag-uwi ng bata sa hapon, napansin niyang ang nanay niya ay malayo ang tingin. Nay, bakit? Ba't ang layo ng tingin mo, Nay? May nangyari ba, Nay? Wala. Bakit ganyan kayo? Lumuluha-luha pa kayo, Nay. Bakit? May nangyari ba kay tatay? Wala. Nay, ano nga po nangyari? Bakit kasi gumaganyan kayo? Matulog ka na nga doon. Pumasok ka na sa kwarto. Tatanong lang naman ako Ang kulit-kulit mo kasi. Pasok doon. Opo. Kinabukasan magang-maga, si Don Virgilio ay pumunta sa bahay nila Glenda. Huminto ang magarang sasakyan sa tapat ng bahay at bumaba ang matanda. Magandang umaga. Glenda! Ikaw nga. Ano hong ginagawa niyo rito, Don Virgilio? Glenda, anak. Napunta ako dito para ipaalam sa'yo ang kalagayan ni Turo na ospital siya. Alam mo bang merong sakit ang anak ko? Alam mo bang sa 1 dekadang lumipas, hindi siya nag-asawa dahil umaasa siyang babalikan mo siya. Glenda, nakikiusap ako sa iyo para na rin sa kaligtasan ng anak ko. Saka, Glenda, ayos ka na ba sa ganitong klase ng pamumuhay? Nakatira ka sa
magubat na lugar. Masayo po rito. Press ang hangin. Glenda, maniwala ka sa akin. Kaya ka naming alisin dito. Katunayan, ibinigay ko na ang mana ng anak ko dahil sinabi niya sa akin. Muli kayong nagkita. Glenda, parang awa mo na. Don Virgilio, may asawa na ho ako. May anak na ako, kasal na ako. Glenda, maging praktikal ka. Huwag kang umasa sa sweldo ng asawa mong kakarampot. Kahit na ho kakarampot, ang importante sa amin, nagmamahalang kami. Don Virgilio, makakaalis na ho kayo. Marami po akong ginagawa rito. Glenda, talaga bang hindi na kita mapapakiusapan? Ha? Ang kulit nyo. Umalis na nga kayo. Sige, aalis na kami. Akayin niyo ako. Dalian niyo. Maging si Don Virgilio ay muntik pang himatayin sa harapan ni Glenda. Nay, kaya naman pala tulala ka kagabi eh. Dahil dun sa mga taong yon. Psst, huwag kang maingay sa tatay mo pag uwi ah. Matagal pang uuwi si Itay. Mga 1 taon pa siguro. Kahit na. Ang kulit-kulit naman kasi ng mga yun. Akala yata nila, madadaan nila tayo sa yaman nila. Di ba, Nay? Oo naman. Kahit na mahirap lang ang buhay natin, anak. Hinding-hindi ako babalik doon sa turo na yun. Hindi ko na siya mahal. Yan ang nanay ko! Mahigit 1 buwan na hindi dumalaw si Turo sa bahay nila Glenda. Akala nga noon ni Glenda, mukhang natuluyan na si Turo. Pero buhay pa pala. Nasabi niya tuloy na ang masamang damo ay hindi basta-basta namamatay. Sa kabilang banda, tinamaan noon si Norman ng bala sa paa. Pero madali itong napagaling at hindi siya pinayagan na makauwi. At saka isa pa, hindi naman siya nagre-request na umuwi dahil nga kailan lang ay nakauwi siya sa kanila. Nang dahil sa pagmamahal niya sa bayan, mas pinili niyang domestino pa rin sa lugar na yon kahit na napakadelikado. Dahil alam niya sa kanyang sarili na isa siya sa maaasahan na sundalo. Isang hapon, bago lumubog ang araw, si Turo at ang kanyang mga kasama ay dumarating. Glenda mahal! Naririto ako muli para sabihin sa'yo na hindi pa ako sumusuko sa'yo, Glenda mahal ko. Nay, nandyan na naman yung Turo. Halika na rito, isarado mo yung pinto. Glenda mahal ko! Meron akong mga dalang regalo para sa'yo. Mga bata, ibaba ang mga pasalubong ko para kay mahal ko. Ano na yan? Para saan yan? Para sa'yo, baby. Wow, mga laruan. Nay, yung paborito kong robot. Halika rito, pumasok ka sa loob. Nay, ang ganda, Nay. Glenda, mahal ko. Kita mo? Pati yung bata gusto na sa akin. Glenda, bumalik ka lang sa akin, pati anak mo mamahalin ko ng buo. Kasi, pag minahal mo yung nanay, syempre, pati yung anak. Halika nga rito, baby, kunin mo itong regalo ko sa'yo. Nagpumilit na pumiglas ang bata, dahilan kung bakit nakalapit ito kay Turo. Nagustuhan mo ba, Glenda? Ang para sa anak mo? At Tito Turo, para sa akin po ba talaga to? Oo naman, baby. Para sa'yo lahat ng yan. Tignan mo yung mga damit nito. Isang kahon to. Binili ko pa yan sa malayong lugar na hindi mararating ng mga sundalo. Wow! Ang gaganda, mga damit na Spider-Man, Superman, tsaka Batman na yun. Halika na rito. Bitawan mo na yan. Ano? Gusto mong sumama sa kanya? Sige, ibibigay kita sa kanya. Glenda naman! Huwag mong pigilan ang kasiyahan ng bata. Huwag mong pigilan. Tignan mo,
masayang masaya yung anak mo sa akin. Ibig sabihin nun, mas boto sa akin yung bata. Di ba baby? Wow, ang gaganda nito. Matagal ko nang gustong magpabili nito kay tatay, kaya lang di ako binibilan eh. O, kita mo? Ako lang pala ang makapagbibigay ng kasiyahan ng bata. Glenda, mahal ko, hindi pa ba sapat ang mga ito para patunayan ko sa iyong mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon at tatanggapin ko ang anak mo? Ano pa, Turo? Ano pang kasunod nito? Ha? Lahat ng pwede mong isulsol ginagawa mo. At bakit hindi? Kaya ko namang gawin yung Glenda, mahal ko. Sumama ka na sa akin at iwanan mo na ang pangit na lugar na ito. Halika na! Ayoko. Glenda, talagang sinasagad mo. Pasensya ko ah. Glenda, alam mo kung ano kaya kong gawin. Huwag mo antayin na masira ang ulo ko at gamitin ko yung alas ko. Anong ibig mong sabihin? Glenda, sa dami naming pera, kaya naming baligtarin ang mundo. Mundo? Oh, yung mundo mo. Kaya kong gawing tama ang mali. Kaya kong baligtarin ang katotohanan. Kaya kapag nasira ang ulo ko, dahil sa lagi mo kong ginaganyan, pasensyahan tayo. Gagawin ko yung alas ko. Wag na wag mong gagawin yan, Turo. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa anak ko. Mahal ko na nga yung anak mo eh. Kaya nga niregaluhan ko ng mga ganito. At hindi lang yung Glenda, mahal ko. Naalala mo yung first anniversary natin dati? Diba? Bumili ako ng cake. Halos kasing laki nating dalawa. Mga bata, iba ba ang malaking cake? Ano na naman yan? Nagpagawa pa ako ng tarpaulin para sa ating dalawa. Nagustuhan mo ba, Glenda, mahal ko? Tignan mo, yung larawan natin noong araw na nakalaminate at nakasabit sa dingding namin. Yon ang kinuha ko. Pinagawa ko ng tarpaulin at nilagay ko ngayon dito sa tabi ng cake natin. Tignan mo naman, ang gwapo-gwapo ko pa rin dyan. At ikaw din, Glenda, mahal ko. Magpahanggang ngayon, maganda ka pa rin sa paningin ko at higit sa lahat, mahal na mahal ka pa rin ng puso ko, Glenda, mahal ko. Turo, bakit ba talaga ginagawa mo to? Ang dami-dami namang babae dyan na pwede mong ligawan. Marami nga. Hindi ko sila mahal kasi ikaw ang mahal ko. Nagantay ako ng 10 taon para muli tayo magkita. Dito lang pala kita matatagpuan. Ngayong nakakuha ko ng pagkakataong gagawin ko lahat, Glenda, para maging akin ka lang. Ayoko sa'yo, Turo. Hindi naman talaga kita minahal noon eh. Gusto ko lang ng mayaman para maiahon kami sa hirap. Ano? Hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin, mahal mo rin ako noon. Yun ang totoo. Hindi! Bawiin mo sinabi mo. Hindi kita minahal ni minsan. Ganon? Hindi na nakapagsalita si Turo nang sabihin ni Glenda na hindi siya talaga minahal. Muntik pa nga itong atakihin noon. Sakyan niyo ako sa sasakyan. Dalihan niyo! Tila ba naubos na ang pasensya ni Turo, dahilan kung bakit nagbabalak na ito ng masama. Papa. Anak, ano? Napasagot mo na ba uli? May asawa na pala eh. Papa! Ano? Huwag ka ngang sumisigaw. Naubos na pasensya ko eh. Lahat ginawa ko. Nagpagawa pa ako ng malaking cake para sa aming dalawa. Tapos di niya ako sasagutin. Ano bang meron dun sa sundalong kanin na yon? Siguro, talagang mahal niya. Baka kasi, hindi ka talaga minahal nung Glenda na yon. Kahit na. Pero, papa, inamin niya yon. Hindi niya raw talaga ako minahal. Masakit sa akin yung papa. Napakasakit. Turo. Hindi ko gusto yung mga tingin mo sa akin. Para bagang may ibig sabihin, talagang meron papa. Lahat ginawa ko Dinaan ko sa diplomasya.
Ngayon, dadaanin ko sa disgrasya. Turo, wag mong gagawin yan, anak. Wag na wag mong gagawin yan. Ako makakalaban mo. Papa, dahil sa pagmamahal ko sa kanya, gagawin ko yun kahit mag-away pa tayong dalawa. Turo, anak, kung alam ko lang na magiging ganyan ka, di sana hindi mo na kita pinamanahan. Kasalanan mo, pape. Sinabi ko bang pamanahan mo ko? Tsaka isa pa, sisihin mo yung babaeng yun. Di siya bumalik sa akin O di nararapat lang na gumamit ako ng disgrasya. Ipinag-utos noon ni Turo sa kanyang kanang kamay na dukutin ang mag-ina. Gabi ng Merkules, mga bandang 10:00, tumapat sa bahay nila Glenda ang sasakyan. Inay, inay. Nay, may mga tao, nay. Baka si Turo na naman. Sino kaya itong mga to? Gabing-gabi na. Magandang gabi ho. Magandang gabi. Nay? Kumakatok, nay? Magandang gabi. Ayun yung buksan. Dahil sa ayaw buksan ng mag-ina at alam nilang delikado ang mga taong yun, sinira ang magkabilang pintuan sa harap at sa likuran. Tuluyan na silang nakapasok sa loob dahil ang kwarto nila ay wala ring pinto. Pasensyahan tayo. Napagutusan lang ako. Wag! Wag niyo kaming sasaktan! Sumama kayo ng maayos. Tinutukan ng baril ang bata, maging si Glenda, tapos may itinakip noon na panyo sa kanilang mag-ina, dahilan kung bakit sila nakatulog. Nagising na lang noon si Glenda, nandun na siya sa lugar na hindi niya alam. Ang anak niya noon ay wala sa kanyang tabi. Nasaan ako? Glenda, mahal ko. Ikaw na naman, Turo. Bakit mo to ginagawa? Di ba sabi ko sa'yo? Lahat gagawin ko. Mapasakin ka lang. Oo, alam ko na ngayon na hindi mo talaga ako minahal. Ano magagawa ko? Mahal pa rin kita Naubos na pasensya ko Nasira na tuktok ko. Kaya eto na ngayon ang ginawa ko. Kahit ayaw mo, gagawin ko to sa'yo. Humanda ka sa akin, Glenda, mahal ko. Ginahasa ni Turo si Glenda habang ang bata ay nasa ibang lugar at ipinapasyal ng mga tauhan ni Turo. Ibinibili ng kung anong gusto. Nang dahil doon, tila ba nakalimutan ng bata ang kanyang nanay. Glenda. Hanggang ngayon, masarap ka pa din Ano? Bastos mo? Bakit mo ginawa sa akin yun? Dahil nga mahal kita! Hindi pa ba sapat yun? Ha? Dahil sa nandun sila sa liblib na lugar at medyo may kulumaan ng bahay, kahit na magsisigaw si Glenda ay walang makakadinig sa kanya. Pinagsasaan ng katawan niya ni Turo. Lahat ng gusto niyang gawin ay ginagawa niya hanggang sa nalupaypay na lang si Glenda. Sa kabilang banda, si Norman naman ay hindi mapalagay. Pakawarin niya ay may nangyayaring kung ano sa kanila. Attention! Nang sabihin yon ng opisyal, humalera ang mga sundalo at bukod tanging si Norman ang wala sa kanila. Nasaan si Norman? Sir, kanina ho gumawi ho dyan Bakit siya umalis? Hindi ko alam sir, medyo tulala tapos hindi mapalagay. Pinuntahan ng opisyal si Norman. Maya-maya pa nagkita na sila sa bandang baba. Norman, ano bang nangyayari sa'yo, ha? Sir, hindi ako mapalagay, sir Pakawari ko, kailangan ako sa bahay. Norman, sundalo ka! Kahit anong mangyayari sa inyo, wala kang pakialam doon. Bayan muna bago sarili. Duties first before anything else.
Naintindihan mo, ha? Sir, alam ko ho yun. Hindi ko talaga maisip eh. Kinakabahan ako, sir. Pakawari ko'y kailangan ako ng asawa at anak ko. Norman, para makasigurado ka, sige. Susulat tayo. Sir, susulat tayo. Aalamin natin kung ano bang sitwasyon doon sa inyo para lang mawala yung agam-agam mo. Sige ho, sir. Sa araw na yon ay merong dumating na sulat. Gulat na gulat si Norman dahil ang bunso nilang kapatid ay sumulat sa kanila. Sir, nawawala rin yung asawa at anak ko. Sir, kailangan kong... Wala akong pakialam. Kung nawala asawa mo, nawala ang anak mo, sundalo ka. Dapat, alam mo tungkulin mo. Pero sir, nawawala rin yung asawa at anak ko, sir. Wala nga akong pakialam eh. Umalis ka nga sa harapan ko. Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Pag-alis ni Norman sa harapan ng opisyal, lumapit siya sa kanyang mga kabady. Sarge, ano yung sigawan na yung kanina? Bakit? Opisyal na yan. May dumating na sulat sa akin. Sabi sa sulat, nawawala yung asawa at anak ko. Nagpapaalam ako umuwi. Pero ayaw kong payagan eh. Ikaw ba? Pag alam mong merong nangyayaring masama sa inyo, hindi ka ba alis? Sarge, kailangan nating mamili. Sundalo tayo, Sarge. Alam ko yun. Pero siyempre, pag ganito ang sitwasyon dapat, naiintindihan din ng mga opisyal natin. Opisyal na yan. Kay bago-bago niya rito. Mas nauna pa tayo sa kanya rito, di hamak. Hindi po pwede sa akin yun, ha? Nang dahil sa hindi talaga mapalagay si Norman dahil sa sulat, yun ding gabing yon ay umalis siya sa kampo. Wala na siyang pakialam kahit na siya ay maawol. Glenda! Glenda! Wala sila rito. Tunay ngang wala ang kanyang asawa at anak. Maya-maya pa nagtungo siya sa barangay. Maging ang taga-barangay ay walang kaalam-alam. Bakit ho? Hindi niyo man lang nalaman ang pagkawala ng anak ko. Bakit, Kapitan? Hindi makakibo si Kapitan ni hindi nga niya alam kung ano ang kanyang ikakatwiran. Wala kasing report na nawawala ang kanyang mag-iina. Glenda, mahal ko. Nagtanim na ako ng binhi sa'yo. Asahan mo, bago matapos ang taon na ito, manganganak ka ng isang gwapong lalaking kamukha ko. Wala ka nang magagawa. Akin ka na ngayon, Glenda. Akin ka na. Glenda, pakis nga. Aray. Hanggang ngayon, galit ka pa rin sa akin. Oo. Asan ang anak ko? Yung anak mo, di pinapasyal ko sa mga tao ko. Di ba nga, kaligayahan ng bata? Yung laruan, yung damit, yung pagkain, kung ano-ano. Katulad ng sinabi ko, mamahalin ko rin ang anak mo. Di ba? Kaya nandito tayong dalawa sa isang sagradong bahay, yung tayong dalawa lang. Yung walang pwedeng umistorbo kahit si Papa. Pag ako nakaalis dito, ipakukulong kita. Ha! Imposibleng ipakulong mo ako. Anong ikakasa mo sa akin, ha? Hindi naman natin pwedeng sabing rape kasi ginusto mo rin yun. Hindi ko yung ginusto. Ginusto mo yun, pumapalag-palag ka pa nga eh. Bastos. Glenda, nagiging ganito ko nang dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Hindi pa ba sapat ang lahat ng to? Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Gumamit ako ng impluensya para yung asawa mo ipatuhog ko sa mga tao ko. Madali lang gawin yun. Pwedeng sabihin na nadali ng rebelde. Ganun lang yun eh. Ano? Wag mo yung gagawin sa asawa ko. Kung ganon, makisama ka ng maigi sa aking Glenda.
Dahil pag hindi ganon ang ginawa mo, natitiyak ko sa'yo, mawawalan ka ng pangit na asawa. Blackmail na ang nangyari kay Glenda. Takawarin niya nung mga panahon na yon ay wala na siyang pag-asa. Humihiling na lang siya kay Turo na ibalik ang anak niya para makita niya itong muli. Isang araw, ang bata ay naibalik na. Nay? Anong nangyari sa'yo, Nay? Ba't ka umiyak? Mabait naman po si Tito Turo. Nayo, ang ganda ng mga suot ko. Binilan niya ako ng mga damit tsaka laruan. Sabi niya sa akin, Nay, pumayag ka raw na dalhin ako sa malayo para ibigay lahat ng gusto ko. O, di ba? Ha! Pumayag ka, di ba? Di ba? Ha? Oo. Pumayag ako, anak. Tito Turo, bakit po umiyak ka, nanay? Namiss ka lang ng nanay mo. Akapin mo kasi. Nang makaharap na ni Glenda ang bata, nakuha na niyang magsinungaling dahil tinatakot siya ni Turo sa pamamagitan ng panglalaki ng mata. Alam na kasi ni Glenda ang ibig sabihin nun. Sasaktan na noon ni Turo yung bata kung sakaling hindi sasakyan ni Glenda ang panglalaki ng mga mata ni Turo sa kanya. Turo, talaga bang mahal mo ko? Oo naman! Ano mahal ko? Sabihin mo lang din na mahal mo ko at iaalis kita rito sa lugar na ito. Lalayo tayo. At yung asawa mong nagtatrabaho para sa bayan, doon lang siya. Oh, ayaw mo nun. Naglilingkod siya sa bayan tapos ikaw, pasarap ang buhay niyo sa akin. Nakita mo naman, di ba? Tila ba no choice na noon si Glenda, kaya't sinabi niyang pumapayag na siya. Yun naman pala Ayun naman pala. Ang hindi noon alam ni Turo, sa ilang araw nilang pamamalagi sa lumang bahay sa gitna ng gubat, sila pala ay minamanmanan ng mga taong kumakain ng kapwa-tao. Tara na, umalis na tayo. 4 lang sila noon bago pumasok sa sasakyan nang biglang, saan kayo pupunta? Teka, sino ka? Hindi na importante yon. Hindi na. Ibigay mo sa akin ang bata at ang babae. Aba, hoy, pangit! Baka hindi mo alam, sobra hirap inabot ko rito tapos bibigay ko sa'yo? Sino ka ba? Tsaka wag mo ako matakot-takot Isang bala ka lang. Isang bala? Isang bala ka lang? Subukan mo. Pinaputokan nila ang mga lalaking yon. Gulat na gulat noon si Turo at ang mga kasama niya dahil nananatiling nakatayo ang mga lalaki pagkatapos nilang pagbababarilin. Nang mga oras na yon, si Norman naman ay nasa malapit na ng lugar na yon dahil merong nakapagsabi sa kanya na merong mangilan-ngilan na mga tao ang pumapasok sa lugar na yon kahit na 10 oras ng gabi. Nang dahil doon, medyo nagduda si Norman at gusto niyang i-check kung nandun ba ang kanyang asawa at anak. Rinig na rinig ni Norman ang mga putok na yon. May nagbabarilan. Madali siyang nagtatakbo. Maya-maya pa nakita niyang merong nakabukas na ilaw ng sasakyan dahil sa madilim. Tapos naririnig niya yung palitan ng salita ng magkabilang panig. Umalis ka na nga rito. Ano bang gusto mo, ha? Pagkain? Bibigyan kita ng maraming pagkain. Bubusugin ko yung bodega mo. Susupal-palang ko ng maraming karne. Palisin mo lang kami, pare. Palisin mo lang kami. Anong akala mo? Maniniwala ko sa'yo? Nasa harap ko na ang pagkain. Ang nangyari, si Norman at ang mga kasama niya ay binihag ng mga aswang. Maging ang mag-ina ay hindi nakaligtas sa pangbibihag sa kanila ng mga aswang.
Sige, madali kayong maglakad. Dalian nyo! Naiinip na ako. Kitang-kita ni Norman. Yung asawa at anak niya ay naglalakad tapos nakatali ang mga kamay. Anak ko nga yun. At ang asawa ko. Pero bakit pati yung mga ibang lalaki, mga nakatali? Anong nangyayari dito? Halos 1 oras silang sinundan ni Norman. Maya-maya pa tinangka niyang harangin ang mga lalaking yun. Walang kikilos ng masama. Bigyan niyo sa akin ang asawa at anak ko. Ikaw pala yung tatay. Akala ko ito. Ha? Ako? Hindi ko nga kilala yun eh. Kung ganon, manyakis ka pala. Manyakis! Kinuha mo ang magnanay na ito sa kanilang bahay. Tapos dinala mo rito sa nasasakupan naming lugar. Para ano? Para buntisin siya. Ano? Totoo ba yun? Ikaw pala yan, Turo. Akala ko kung sino. Mga kaibigan, pwede bang kunin ko ang mag-ina ko? Galing pa ako sa malayo. Nag-awal ako sa trabaho ko dahil nag-aalala ko sa sulat ng kapatid ko na nawawala raw ang mag-iina ko. Turo, wala kang kasing sama. Anong ginawa mo sa asawa at anak ko? Wala naman. Sinabi naman ng asawa mo na mahal niya ako kaya siya naisama ko rito. Hindi totoo yan. Totoo! Huwag kang sinungaling, Glenda. Tignan mo. Tignan mo, Norman. Yung anak mo, ang gara ng suot kasi nga pati yung anak mo mahal ako. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ako lang ang mahal ng asawa at anak ko. Nagsasagutan sila at nakapagitna pa sa kanila ang mga aswang na lalaki na bumihag kila Turo. Ha! Mamaya na ang usapan. Nagugutom na ako. Dalhin ang mga yan. Maging si Norman ay tinangkang bihagin ng mga aswang. Pero dahil sa sanay siya sa kagubatan, madali siyang nakatakbo. Pero hindi niya planong iwan ang kanyang mag-iina. Ibang klase. Ano bang nangyayari? Makakuha lang ako ng pagkakataon. Tatakas ko rito yung mag-ina ko. Ang hindi alam ni Norman, sinusundan pa pala siya ng 4 na lalaki. Natagpuan siya ng mga ito habang naglilingid sa isang malaking puno. Kayo na naman? Hanggang dito sinusundan niyo ako? At bakit hindi? Ha? At bakit hindi? Dagdag ka rin sa pagkain. Sige, kunin yan. Dahil sa tabi na yun ng falls, tumalon doon si Norman kahit na napakadilim. Inagos si Norman papaibaba. Dahilan kung bakit hindi na siya nasundan ng mga aswang. Maya-maya pa, pag-ahon niya noon sa gilid, naroroon na pala ang mga katutubo. Sino ho kayo? Huwag niyo ho akong papatayin. Hindi ho ako kalaban. Bitbitin ang taong to. Bitbitin siya. Meron siyang malubhang sugat. Nagkaroon kasi ng sugat sa ulo si Norman dahil sa pagkakabagok. Buti hindi masyadong malala. Tapos ang kanyang braso ay meron ding mga tama. Mga nagtutulisan kasi ang mga bato sa kanyang tinalunan. Dinala noon si Norman sa mismong kubo ng mga katutubo. Anong nangyari sa'yo? May humahabol ho sa akin. Mga aswang. Sabi ko na nga ba na merong kinalaman ang mga aswang na yon? Teka, ayon sa aming mga narinig, hindi lang isang tao ang humahabol sa'yo. Oo. Marami ho sila. Tatang, ang asawa at anak ko, bihag ng mga aswang. 2 beses na silang nabihag. Una, sa mga kamay ni Turo. At sino si Turo? Si Turo ang dating kasintahan ng asawa ko. Isa ho akong sundalo nasa malayong destino. Sinamantala ng Turo na yun ang pagkakataon. Para yung asawa ko'y kunin niya, kidnapin.
Masakit pa ron. Ginalaw niya asawa ko. Sa panahon natin ngayon, talagang nagkalat ang mga taong masasama. Magpasalamat ka, iho, dahil dito ka napadpad sa amin. Paano kung napadpad ka sa kabilang tribo? Natitiyak ko sa iyo na katapusan mo na. Tribo? Oo, sa kabilang tribo. Yung sa gawiroon, tribo ng mga aswang ang mga nakatira doon. Oh, ang ibig niyong sabihin ay doon dadali ng asawa at anak ko? Maaring doon nga. Turo. Turo ba ang pangalan? Oo. Sige, magpapalakad ako ng mga tao ko rito. At nang makita ang sitwasyon doon, delikado rin ang paglakad ng mga tao ko. Sa pagpunta nila sa lugar na yon, maaari silang mamatay. Tatang, bilisan niyo po pang gagamot sa akin. Kailangan ko hong pumunta ron. Hindi kita papayagan. Huwag mo sabihing sundalo ka. Ang mga taga-kabilang tribo, hindi tinatalaban ng bala. Magantay ka kung kailan ka gagaling. Pero baka hindi ko naabutan na buhay ang mag-ina ko. Huwag kang mag-alala. Dahil sa daming bihag nila, natitiyak kong mas uunahin ng mga taga-kabilang tribo yung mga lalaki. Oh, paano ho tayo makakatiyak dun? Ayon sa mga nakita ng mga kasama namin dito, ang mga lalaking bumihag na una sa iyong asawa at anak ay mga nagtatabaan. Gustong gusto ng mga taga-kabilang tribo yung mga matatabang tao dahil mas marami silang makakain doon. Ganun ho ba? Mga ilang araw ho kaya para maikilos ko yung mga braso ko. Huwag kang mag-alala, iho. Mga 4 na araw lang at natitiyak ko sa iyo sa loob ng 4 na araw, buhay pa ang mag-iina mo. Ako lang ho ba ang pupunta ron? Alam niyo palang mga aswang ang mga yun eh. Delikado rin ho kayo. Bakit hindi ho kayo gumawa ng paraan para magkanda ubos-ubos na mga aswang na yun? Bilang isang sundalo, ako ho ay naniniwala sa mga aswang. Akala mo ba hindi namin yon naisip? Alam mo bang noong nakaraang gabi lang nang dagit sila rito, pero siyempre hindi kami makapapayag ng ganon. Ginawa namin ang lahat para maprotektahan ang mga tao dito. Huwag ka mag-alala dahil sa ganito na ang sitwasyon namin dito. Humingi na kami ng tulong sa napakabait kong kapanalig na si Nolesto. Nolesto? Sino siya? Ano siya, opisyal? Hindi. Pulis, sundalo? Taga-gobyerno? Hindi. Ano siya? Albularyo. Isa siyang albularyo. Albularyo? Tatang naman. At anong magagawa ng isang albularyong taga-tawas sa ganitong sitwasyon? Iho, hindi siya basta magtatawas. Ang albularyong kapanalig ko ay kayang pumatay ng dato, ng raha, at ng kahit na sino. Kahit na mga matataas na tao. Wag ho kayo sumisigaw. At bakit hindi? Ipinapainit mo ang ulo ko. Patawad ho. Ang kaibigan ko, tandaan mo, mabait. Sobrang bait. At kapag nalaman niya ang sitwasyon mo, hindi yun magdadalawang isip na tulungan ka. Pati kami. Ang tanong ho, kailan siya darating? Tsaka, saan ho siya manggagaling? Sa gitnang Luzon. Ano? Gitnang Luzon? Ay, napakalayo ho rito noon. Kailan pa siya makakarating dito? Huwag kang mag-alala, iho. Ang aking kaibigan
ay merong 3 wisyo. Wisyo? Oo, Ano yun? hindi mo pala alam yon. Huwag mo nang tanungin dahil hindi mo maiintindihan ang kayang gawin ng aking kaibigan. Makalipas ang 2 araw, naiinip na noon si Norman. Iniisip niyang buhay pa kaya ang kanyang asawa at anak. Nang dahil doon, nagpaplano na siyang umalis. Norman! Saan ka pupunta? Aalis na ho ako. Hindi ko naantayin pang dumating yung taong tinutukoy nyo. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba mag-ina ko. Norman, huwag kang aalis, hindi ka pa magaling. Wala na akong pakialam. Ilang araw na lumipas. Aantayin ko pa bang ang mag-ina ko kainin ng mga taong yon? Norman, huwag kang mag-alala. Nararamdaman ko ang presensya ni Kanole. Malapit na siya rito. Tutulungan niya tayo. Nole? Ano yan, Diyos ba yan? Para tulungan tayo sa problema natin? Norman, makinig ka sa akin. Hindi na ho. Maraming salamat na lang ho sa pagtulong nyo sa akin. Nang dahil sa hindi pa masyadong magaling noon si Norman, medyo naigagalaw niya lang ang mga braso at paa niya. Nagtangka na siyang pumunta sa kabilang tribo kung saan naroroon ang kanyang mag-iina. Paglabas pa lang ni Norman sa nasasakupan ng mga katutubo, meron nang sumalubong sa kanya na 2 lalaki. Sabi ko na nga ba lalabas ka rin sa tribo na yan? Sino kayo? Hindi pa ba halata? Dalian mo. Madali ka. Inaantay ka na ng asawa't anak mo. Siya nga pala. Yung mga lalaking matataba, ubos na sila. Kaya mamayang gabi ikaw at ang mag-ina mo ang kakainin namin. Kayo na ang nakatokang kakarnihin. Sasama nyo? Anong klaseng mga tao kayo? Ha! Kami yung taong kumakain ng kapwa-tao. Bakit nabuhay pa kayo sa mundo? Yung mga katulad yung anak ng demonyo, dapat hindi na pinagbibigyan ng pagkakataon para mabuhay pa. Sabihin mo na gusto mong sabihin, Norman. Wala ka nang magagawa. Dahil dito nakalaan ang buhay mo. Nakalaan ang buhay mo para maging pagkain namin. Maya-maya pa, nag-ulanan ng mga pana. Tinamaan pa nga noon si Norman sa tagiliran. Hindi kasi maiiwasan yon dahil magkakatabi sila ng 2 aswang habang siya'y inaakay tapos binibitbit. Sinabi ko naman sa'yo, huwag kang aalis. Tinamaan ako ng pana, bakit hindi nyo man lang pinili yung pinatamaan nyo? Norman, hindi maiiwasan yon. Hindi maiiwasan na tamaan ka lalo na't bit-bit ka ng 2 aswang sa kabilang tribo. Aray! Binitbit nila si Norman papasok sa kubo. Tapos ginamot. Ano ba itong nangyayari? Bakit ganito? Natural lang ang umiyak. Hindi kabawasan sa pagkalalaki natin ang umiyak. Sige lang, Norman. Sige lang. Umiyak ka lang hanggat gusto mo. Ramdam namin ang lungkot mo. Ganun naman pala eh. Ba't mag-aantay pa tayo ng tao? Pwede naman ako pumunta sa kampo. Norman, alam mo na hindi sakop ng trabaho nyo ang manglusob ng mga tribo. Pwedeng palabasin na kami mga simpleng tao lang. Kung kami yung mga tunay na rebeldeng kumakalaban sa mga gobyerno, ayun, pwede nyong salakayin ng mga tribo namin pero hindi. Tahimik ang buhay namin dito. Tahimik kaya't walang karapatan ng mga sundalo na pasukin ang lugar na ito.
Tahimik? Tahimik ba yung dinadagit din kayo ng mga taga-kabilang tribo? Tahimik para sa amin. Kaya namin yun panindigaan. Manahimik ka na nga. Ginagamot kita. Habang ginagamot ng matandang katutubo ang katawan ni Norman, nariyan na si Canole at dire-diretsyong pumasok sa kubo. Magandang umaga ho. Canole, mabuti naman at dumating ka na. Pasensya na ho. Bago kasi ako dumating dito, naharang pa ako ng 4 na aswang. Nag-aabang sila na may lalabas na tao rito. Sino siya? Siya ba yung sinasabi niyong Nolesto? Siya nga, Norman. Teka, Norman? Oo, ako si Norman. Kilala mo ako? Hindi. Sabi niya kasi Norman daw pangalan mo eh. Teka, may tama ka. Makulit eh. Nagtangkang lumabas. Ayon, sinalubong ng mga taga-kabilang tribo. Siyempre, may iwasan bang hindi siya tamaan ng pana? Teka, ba't ka napadpad dito, Norman? Tsaka yung tipo mo para kang nasa serbisyo. Sundalo ho ako, kaya ako napadpad dito. Kasi yung mag-ina ko, binihag ng dati niyang kasintahan. Dinala dun sa lumang bahay. Ngayon, kung mga liblib yun, merong mga aswang na nagmamasid sa kanila. Ayun, binihag sila. At meron ho akong natuklasan. Yung mga nambihag sa asawa ko, sila Turo tas yung mga kasama niyang lalaking mataba, patay na raw silang lahat. Ngayon, yung asawa at anak ko nang isusunod. Mamang Albularyo, patawarin niyo ho ako sa mga nasabi ko nung wala kayo. Bakit? Ano bang meron? Ano hong meron? Minamaliit ka niya at wala siyang tiwala. Ano raw ba ang magagawa ng isang albularyong magtatawas? Ipinaliwanag ko sa kanya kung anong kaya mong gawin. Ayun, naniwala naman siya. Canole, wala nang panahon. Kailangan nating kunin ang kanyang mag-iina. O sige, ngayon din lalakad ako. Lumakad si Canole at nagsama siya ng ilan sa mga katutubo. Habang si Norman ay nagpupumilit na sumunod, pinipigilan naman si Norman ng mga katutubo. Huwag niyo akong pigilan! Sasama ako! Gusto kong makita mag-iina ko! Parang awan niyo na ho! Norman, maipapangako mo ba sa akin? Yung alin ho? May papangako mo ba na kung sakaling papayagan kitang sumama kay Canole, hindi ka kikilos kahit na anong makita mo? Manonood ka lang at pababayaan mo si Canole sa gagawin niya? Oo. Sige. Samahan siya. Nakasama nila noon si Norman. Ngayon, pinapanood niya ang nangyayari. Nandoon siya sa bandang mataas na bahagi kung saan binabantayan siya ng ilan sa mga katutubo. Habang si Canole ay nakaharap sa mismong pinuno ng kabilang tribo na purong mga aswang. Isang magandang araw ho sa inyong lahat. Malugod kong sasabihin sa inyo na 4 sa inyong kasamahan ang napatay ko na. Pasensya na kayo, kailangan kong gawin yon para sa pag-iingat ng aking buhay. Meron pala kayong bihag. Maaari bang kunin ko sila ng malumanay para wala nang mamatay na kahit na sino pa sa inyo? Ano ka? Napakaswerte mo naman kung ibibigay namin sila sa'yo. Talagang swerte. Malas nyo pag hindi nyo binigay. Bakit? Ano bang meron sa'yo? Marami. Marami akong kayang gawin. Kaya ko kayong patayin lahat dito. Pero, kaya ko rin kayong bigyan ng pagkakataon magbago at mabuhay. Hibang. Sige, salakayin sila. Sinalakay si Canole at ang ibang mga katutubo ng mga taga-kabilang tribo. Akala siguro ng mga yon ay magtatagumpay sila. Pinaghahawi lang ni Canole ang umaatake sa kanya at binibigwasan sa muka.
Yung isa pa nga roon tumilapon sa pinakapinuno ng tribong aswang hanggang sa nalapitan na ni Kanole ang nakataling bata maging ang nanay. Sabi ko naman sa inyo, malas nyo eh, di ba? Kukunin ko na sila. Ngayon, babalikan ko kayo. Kung gusto nyo ng gulo, sige. Ibibigay ko sa inyo. Tandaan mo to, lalong-lalo ka na. Pinakapinuno rito. Gagawin kitang abo mamaya. Ikaw! Hindi ka ba lilihis? Nagsigsilihis ang mga aswang. Dahilan kung bakit nakaalis sila ng malumanay. Eto na anak mo, Norman. Buhay pa sila. Payat lang at puro sugat. Glenda? Mahal ko, gising ka pa. Nakatulog lang pala si Glenda pati ang bata. Dahil na rin sa matagal na silang hindi pinapakain tapos puro sugat sila. Ginamot patuloy ng mga katutubo yung sugat ni Glenda tapos nung bata. Kanole, anong ginawa mo? Paano mo nakuha ng walang kahirap-hirap ang mag-ina sa kabilang tribo? Kilala niyo ho ako kung anong kaya kong gawin. Ang totoo, pinangahan ko lang sila. Yun lang. Tapos nagsigsilihis na. Pero babalikan ko sila. Wag na. Bakit ho? Wag na. Kami nang bahala ron. Iwanan mo lang kami ng isang gabay. Kung sakaling muli silang mangdadagit sa amin, kami na ang bahala. Siguro naman, sa pagkakataon na ito, Kanole, kaya na naming makipagsabayan sa kanila. Ganun ba? O sige ho, mag-iiwan ako ng isa sa aking mga gabay. Yung sadyang makakatulong sa inyo. Norman, anong plano mo? Ang plano ko'y bumalik na sa amin. Yung mga taong bumihag sa asawa't anak mo, yung ano na nga pangalan nun? Si Turo. Wala na ba sila roon? Wala na sila roon. Maaring sa mga dumaan na araw, sila ang naging pagkain ng taga-kabilang tribo. Buti nga sa kanila. Sabay-sabay si Norman, si Glenda at ang bata at si Kanole na nagpaalam ng maayos sa mga katutubo. Sumama rin si Kanole sa bahay noon nila Norman para kahit paano makapagpasalamat man lang ang pamilya ni Norman. Patawarin niyo ho ako sa mga sinabi ko. Sa totoo lang, di naman talaga ako naniniwala sa mga albularyo eh. Ang alam ko kasi mga albularyo mga nang tatawas lang. Hindi ko ho alam. Kayo ho pala makakatulong sa amin. Ayos lang yan, Norman. Paano yan? Naawal ka na. Wala ho akong magagawa. Kailangan pa rin ako ng pamilya ko. Pwede naman ako mabuhay. Kami ng pamilya ko. Kahit wala ako sa serbisyo. Mas okay nga yun eh. Kasi mababantayan ko sila. At hindi na maaaring maulit pa ang nangyari. Kung gano'n, Norman, ayos ka pala. O paano? Wala na tayo iniinom eh. Alis na ako. Teka lang ho. Gabi na ho. Bakit ho aalis pa kayo? Dito na lang ho kayo magpaabot ng umaga. Para kahit bukas na bukas, pwede na kayong umuwi. Ayos lang ba? Oo, ayos lang. Hindi ba, Glenda? Di ba, anak? Opo, Mamang Nole, ayos lang po. Ayos lang ho, Mamang Nole. Kung ganon, okay lang pala sa pamilya mo. Sige. Dito na muna ako pero baka muna pa ako magising sa'yo eh. Hindi ko na kayo aabalahin pa. Aalis na lang ako at ilalak ko yung pinto. Bukas na madaling araw. Sige ho, Mamang Nole. Mamang Nole, maraming salamat po sa kabaitan nyo sa amin. Wala nga naman yun. Tungkulin kong gawin yun. Dahil ako ay isang sundalo rin. Pero hindi ng pamahalaan. Sundalo ako ng Panginoon. Yes! Woohoo! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nakatapos na naman po tayo ng isang mahabang istorya. Sa mga gusto po kumuha ng mutya, mag-PM kayo sa aking Viber
0917-523887. Sa Viber po pwede ho tayong mag-video call. Tandaan nyo po yung sinabi ko kanina, yung mula na mabibenta po ngayon hanggang sa 15 ay ibibigay po natin sa viral video na hinuli ng PIDEA sa Ilocos Norte. Ayon po sa narinig ko sa balita, wala namang kasalanan yung tao, tapos yung anak noon ay nasa ospital. Yun man lang po ay matulungan man lang natin yung bata. Hindi ko po hinihingi sa inyo ang donasyon. Ngayon po, yung pagbebentahan po ay ibibigay po natin doon. Personal akong pupunta sa Ilocos Norte para maibigay ko po sa kanila ang napagbentahan. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Maraming salamat.